Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Pero ito si former Spox, hindi naman siya napapahiya dahil, well, partly dahil sa mga sinasabi niya. Pero more so dahil sa mga sinasabi ng mga kaalyado niya. At nakakatawa mga kotsero dahil sa sobrang, hindi ko alam if it's fanaticism or what have you. Dahil sa ginagawa niya ngayon, unwittingly, hindi sinasadya mga kotsero. Unwittingly, hindi niya, nailalaglag pala niya rather, ang kanyang principal. Bibigyan ko kayo ng example. For example, ito nung nakaraan. Ito yung tungkol dun sa ICC. Naalala niyo pa ba to? Baka kasi nakalimutan niyo na. Rodrigo Duterte gets info he may be arrested at any time. Naalala niyan? Si former Spox Harry Roque nagsabi niya. Sabi niya, you know what? I have a confession. Hindi raw siya nakatulog. Actually, ba't tinatranslate sa English and Inquirer? Gamitin niyo yung tamang language. Anyway, because Father Digong, grabe kayo mag-translate Inquirer, literal. Hindi pwedeng gamitin Daddy. Daddy D. Basta yun. Tinawagan daw siya ni Tatay Digong. Ang sabi daw sa kanya, arrestin na raw siya anytime ng ICC. Tapos ano nangyari? Anong nangyari? A few days later lang, after lumabas yung balita, panoorin natin to. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong. Sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon. Ito yung totoong yung totoong quote. Tataka ko ba't tinranslate sa English na Inquirer? Anyway, balikan natin. Tinawagan daw siya ni Tatay Digong. Praise the Father. Tatay Digong, at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman yan ni Atty. Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRRD at sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at Kawa naman si Atty. Harry, no? Alam niyo mga kotsero, nakakaawa siya in a way na parang deserve. Kasi syempre, alam naman natin, baka sinasabi niya against sa current administration. So, being pro-admin, parang iniisip ko, okay, parang deserve mo na, na unahin ka ng taong bayan. Not just me, but the whole country. At the same time, lagi siyang nilalaglag ng kapartido niya. Di ba lagi siyang nilalaglag ng mga kapartido niya? So, in one way or another, parang nakakaawa naman si Atty. Harry Roque. Wala siyang kakampi. Wala siyang totoong kakampi. Di ba? So, parang deserve? Deserve question mark. Na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapani-paniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang nalaman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ang posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte yung Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ubuo ngayon na bubukin daw ang Task Force Davao. April 2003, nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang aligasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the... Wala talagang kakampi si Atty. Harry. Wala talaga siyang kakampi, promise. Dito sa nangyari na to, sa lahat ng statement na ibinato niya, lahat kumontra sa kanya. Kinontra siya ng pro-admin, kinontra siya ng mga sundalo, kinontra din siya ng mga kakampi niya. Disbanding of the Task Force Davao. Sinigundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command. Itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na raw papatulan kasi actually sa totoo lang yung issue na yun, yung sa Mindanao Secession, napakawalang kwentang issue talaga. Nagtataka nga ako bakit binring ang paya ni Digong.
Pero most probably, tama yung assumption ng karamihan na it is really to distract the conversation, to tatanggalin yung conversation doon sa 51 billion ni Pulong papunta doon sa Mindanao sa Seto. Yan yung observation ng karamihan. So, eto na nga yung mga, at least the first occasion na nakita natin na si Attorney Harry Roque, pumalya. So, sinabihan siya ng mga kakampi niya na fake news yan. Alam niyo, naisip ko noon, hindi kaya dahil premature pa yung kwento, kaya hindi mo na sinusugan ng mga kakampi niya. Nauna kasi si Harry Roque. Pag-usapan niyo kasi yung schedule niyo na maayos. Pag-usapan niyo na maayos kasi mahirap yung ganyan, nagkaka-miscommunication kayo, nagmumukha kayong eng-eng. Pag-usapan niyo yung schedule ng mga press release niyo, tapos kung kailan kayo magbabagsak ng mga pasabog-pasabog niyo. Di ba, may schedule na raw ng June, o may schedule na ng pasabog ng June, tapos may schedule na ng pasabog ng April. So, ganyan, no? Tapos sundin nyo yung schedule. Walang mauuna. Kailangan, kung kailan yung announcement, doon lang talaga siya gagawin. Pero recently, ito nga si Mike Abe, may bagong comment kay Harry Roque. Matagal na natatahimik si dito si Mike Abe. Pagsalitain naman natin si Mike Abe. Sir, go. Within Manila's exclusive economic zone. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. Boses ni Roque, sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig ng China at Pilipina ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na, walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So marami pagkakataon talaga na nakapagpulong ang Presidente hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister ng China, kundi sa premier at saka kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China at sa iba-iba pang venue. Roque says aside from him and Duterte. So malinaw po yung sinasabi ni Harry Roque na talagang nakipagkasundo agreement nga po ang dating Pangulong Duterte. Kaya mapapansin, ilang araw na pong pinag-usapan ito, wala pang komento itong si dating Pangulong Duterte sa issue ito. At ang tingin ko, dahil sa sobrang kadagdalan nitong si Harry Roque, baka ito ang dahilan kung bakit nasisira si dating Pangulong Duterte. Kasi I beg to disagree. Although, alam niyo mga kotsero, ito na lang. Kung may sisira man kay Digong, wala nang iba yon kundi sarili niya. Siya lang naman sumisira sa sarili niya. Number 1. Number 2, ako gusto ko yung ginagawa ni Harry Roque. Sige lang po, ilabas niyo lang lahat ng baho ng admin niyo. Parang awa niya na. Pero may punto si Mike Abe. Ako lang, gusto ko lang yung ginagawa ni Roque kasi lumalabas at ang baho nila. Dito sa agreement na ito, malinaw na itinago sa Pilipinas at sa mga Pilipino dahil ito rin ginawa nung bago pa lang ang administrasyon. Correct, 2016 siya umupo. Tama. So ang tagal ng panahon ay tinago ito sa mamamayan. Correct. Samantalang nakataya ang property, ang exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea. Bakit may agreement na ganito at bakit itinago sa mga Pilipino? Ngayon, na nang ibuko ng China, nang galing pa sa China, ang pagkumpirma na merong kasunduang hindi sumusunod ang ating... Sorry, kakat ko ulit. Yun ang nakakatawa doon, alam niyo mga kotsero. Maski si China, nilaglag si Digong. So wala na yung friendship nyo. Paano na lang yung I love Xi? Paano na lang yung I love Xi Jinping? Wala na yun. Break na rin kayo. Sino yung mga nag-break this year? Syempre, andyan yung Katniel, matinding breakup yan. Tapos may matinding break si Bea Alonso, tsaka yung jowa niya, boyfriend pala niya, si Dominic Roque yata yun. Ngayon, bagong breakup, Xi Jinping, tsaka si Digong. Bagong breakup. Wala nang I love Xi Jinping, ganun. Tuloy natin. Kasalukuyang gobyerno na hindi naman alam ni Pangulong Marcos na meron palang ganyang agreement. Tapos umamin na nga si Roque na meron na at marami raw kong beses nagkita, nag-usap si dating Pangulong Duterte at saka si President Xi Jinping. Traidor! Kaya nangyari po yan. Traidoran! So sino may pagkakamali? Hindi si Pangulong Marcos, hindi ang kasalukuyang gobyerno. Dahil kung kinonsulta at ipinarating sa taong bayan ni Duterte yung kanyang gentleman agreement na yan na sinasabi ni Harry Roque, siyempre malalaman ng taong bayan na maaaring mag-comment, mag-react ang tao. Correct. Maaaring may tumuto, maaaring may pumawar, lalo na yung mga DDS na kahit anong gawin ni Duterte, pabor sila. Pero sa mga Pilipino na independent, may karapatang magsalita. Kung kinonsulta, hindi papayag yan. At shoutout sa mga Pilipinong may independent minds. Tayo yon guys. Na hindi nababalutan ng kung sinong personalidad. But anyway, tama yung 6 na taon kasi talagang tinago, guys. 6 na taon tinago.
alam ko yung mga DDS, kapag nalaman nila yung balita na yan, nung nandiyan pa si Digong, malamang magiging happy sila. Okay lang yun, wala naman silang pakialam eh. Si Digong, gumawa siya ng tama o mali, lahat yun, kapuri-puri. Ganun. May palakpakan ganyan ka maririnig sa kanila. Oo. Pero, sa mga medyo critical mag-isip, yung mga iniisip mo yung pros and cons ng isang galaw ng isang presidente, parang mahirap yata yun. Sabi ko nga sa inyo eh, maski nung panahon ni Digong, maski nung sumusuporta ako sa kanya, pikit mata ko talaga siya sinuportahan sa China. Pikit mata talaga yun, mga kotsero. Bingi-bingihan pa. Kasi, even then, alam ko naman mga kalokohanan ng China eh. Even then. Pero umaasa ako noon kasi may $25 billion eh. May $25 billion na investment, guys. Sino ba namang hindi matutuwa sa $25 billion na investment galing sa China, di ba? Kaso ano nangyari? Less than 5%. Yun ang nangyari. Ay, tapos na. Alam nyo mga... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.